Isang lalaki laging agaw eksena sa iba't ibang pista sa Kabisayaan. Kilalanin siya sa pagtutok ni Rida Reyes. Maskara Festival sa Bacolod. Sinulog Festival sa Cebu. At Dinagyang Festival sa Iloilo. Sa lahat ng kasiyahang ito, present ang Ilonggong Cicelito El Nido. Agaw eksena siya sa kalsada dahil sa kanyang makulay na pintas sa buong katawan. May ilang pagkakataong siya mismo ang nagpipinta sa sarili. Pero kadalasan, ang local artist na taga Bacolod na si Rex Cuenca ang nagpipinta kay Celito. Mahigit 30 taon na siyang lumalahok sa mga kasiyahang ito. At kahit 72 taong gulang na siya, panata niyang patuloy na pasayahin ang kanyang mga kababayan at mga turista sa bawat pag-eksena niya sa mga pista. Rida Reyes, nakatutok, 24 oras. Dumalaw sa burol ng isa sa mga biktima ng pananaksak sa Talisayan Elementary School sa Zamboanga City, si DepEd Undersecretary for Regional Affairs Rizalino Rivera. Ipinarating niya ang pagkikiramay ng departamento sa pamilya ng 12 taong gulang na si Ces Dorin Orpiano. Isa si Orpiano sa 3 napatay na biglang nagamok sa eskwelahan, ang isang dating bilanggo. Magsasagawa rin ng ahensya ng counseling sa mga estudyante at guro at magpapatupad na rin ng bagong security measures sa loob at labas ng eskwelahan para sa kaligtasan ng lahat. Ang Malacanang naman, planong higpitan ng screening ng mga bilanggong nakatakdang bigyan ng parol dahil sa insidente. Pinagluluksa ng University of Southern Mindanao ang pagkamatay ng 3 estudyante nito sa pambubomba ng bus sa Matalam, North Cotabato nitong Huwebes. Nagtirik sila ng kandila at nag-alay ng dasal para kina Mark Lester Ferry, Romel Espanyol at Tanting Yusuf Dalidan. Hiling nila hustisya para sa mga biktima. Nananawagan din sa pamahalaan na mas paigting ang seguridad ng mga estudyante laban sa karahasan at terorismo. Ang Facebook page nga ng isa sa mga biktima, inulan ng mensahe ng pakikiramay. Karamihan sa kanilang mga kamag-aaral, hindi pa rin makapaniwala sa nangyaring trahedya. Napuruhan ng mga biktima sa insidente dahil sa baggage board ng bus na malapit sa kanilang upuan inilagay ang bomba. Matapos ang insidente, naglagay na ng mga checkpoint sa probinsya. Ang mga bumabiyahing bus isa-isa ng chinecheck bago patuloyin sa biyahe. Ang mga paserong lalaki pinabababa rin para kapkapan. Kilala na ng DOJ ang nagtapon ng granada sa huling araw ng bar exams noong Setyembre. Sa text message ni Justice Secretary Leila De Lima, idiniin niya ang panawagan para sa pagsuko ng suspect at mga kakuntsaba nito. Nagbabala rin siyang matutuntun nila kalaunan ang kinaroroonan ng mga salarin. Pati mga posibleng nagkakanlong sa suspect makakasuhan. September 26 nang ginulantang ng pagsabog ang pagtatapos ng bar exams, mahigit 40 ang sugatan. Huling araw na ngayon ng training ni Manny Pacquiao, halos 90% na raw siyang nasa kondisyon para sa laban nila ni Antonio Margarito. Nakatutok si James Velasquez. Sa kanyang huling closed-door sparring session sa Elorde Gym, bakas sa mukha ni Manny Pacquiao ang determinasyon. We moving up another weight division, so malaking karangalan sa atin na mahirap na ma-break sa record ng boxing. Matapos ang halos 86 na round of sparring, halos nasa 90% na raw ang kahandaan ni Pacman sa laban kay Antonio Margarito. Inaasahan ni Coach Freddie Roach na mararating ni Pacman ang peak physical condition sa huling linggo bago ang laban. It's getting better all the time. We had our best day of sparring a couple days ago, and I expect another good day today, and we're on track. Ang mga sparmate, pansin din ang unti-unting pagganda ng kondisyon ni Pacman. He's a lot stronger than he's ever been. He's a lot sharper. He looks, on game. Coming to his next fight against Margarito, I think he's going to knock Margarito out. I think that he has pretty good stamina right now. He's very, very fast, and he's going to do great in his fight. Kagabi, nag-courtesy call si Manny sa Pangulo. Nanawagan ng Pangulo sa sambayan ng Pilipino na suportahan at ipagdasal si Pacquiao na ngayong gabi na bibiyahe pa Los Angeles. Magtatagal lang hanggang 3 linggo ang Team Pacquiao sa LA para magsanay sa Wildcard Gym bago tumulak sa Dallas, Texas kung saan nila tatapusin ang training. James Velasquez sa Katutok, 24 oras. Abangan po ngayong gabi sa Kapuso mo Jessica Soho ang pole dancing na dating itinuturing na malaswang sayaw. Ngayon, isa na po sa mga paraan ng pagpapasexy. At pagpapatawa ng sitcom na Bubble Gang, 15 taon na pala.
at ang misteryosong sakit ng isang taong gulang na si Bibi Gabriel. Tutukan niya ngayong gabi sa Kapuso mo Jessica Soho pagkatapos ng Jeje Mom. Abangan! Mga aso bida sa selebrasyon ng United Nations Day bukas. At Hollywood actress na si Lindsay Lohan napaiyak nang hindi pinayagan ng judge na makalabas sa rehab. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras.